Rejoice always. Why? Because God's favor is released for you. Let's dive into the word. Alam ko po na nakahanda na po ang ating puso, ang ating pong tenga para i-receive at angkinin yung mensahe ng Diyos sa umaga pong ito. At alam po natin na ang Panginoon ay patuloy na gumagawa at gumagalaw sa ating buhay. Kaya napakahalaga, napaka-sensitive po natin dito, no? At talagang naririnig po natin ang tinig po ng ating Panginoon. Pero bago po ang lahat, manalangin po tayo. Dakilang Diyos, magandang umaga po sa iyo. Salamat po sa panibagong buhay at kalakasang ipinagkaloob niyo po sa bawat isa po sa amin. Ikaw ang dahilan kung bakit po kami nakapagpapatuloy sa buhay. Ikaw ang dahilan kung bakit po kami mayroong buhay na pag-asa. Because we know that you are working behind the scene on our behalf, Lord God. You're still working. You are our way maker, God, Lord God. Our miracle worker. Salamat po sa iyo, Panginoon. Patuloy ka namin pararangalan. Patuloy ka namin dadakilain. Patuloy ka po namin itataas sa aming mga buhay. Lord, hayaan niyo ang inyong mga anak, O Diyos, ay patuloy na magtipon-tipon upang magpuri at sumama po sa iyo. Banal na Espiritu, kami po inyong samahan sa aming pong pag-uusapan at pag-aaralan at magpakahayag ka po sa amin. Itanim sa aming puso't isipan ang iyong salita upang kami po hindi magkasala laban po sa iyo. Salamat po ng marami. Patuloy mo kaming baguhin at ayusin. Kung meron kang nakikitang pangit na nakatago sa aming puso, i-expose mo po ito, Panginoon, at sunugin. At Lord, ito po ay bigyan mo ng kalinisan sa aming buhay, Lord. Salamat po. Luwalhatiin ka sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen and amen. Praise the Lord. Okay, let's go for the word. Our topic for today is entitled, God's Will for You. No, marami po sa atin nahahanap kung ano ba talagang kalooban ng Panginoon. Pero sa Bible, kapag binasa mo yan, no, mapapansin mo sa 1 Thessalonica, talagang minention niya kung ano ba talaga yung kalooban sa atin ng Lord. Marami tayong nakikita na ito'y will sa ni Lord. Pero dito, naka-state talaga siya, nakalagay talaga siya na ito, malinaw na kalooban sa iyo ng Panginoon. Amen po ba doon? No? At ito yung dapat po nating maintindihan, bagamat alam ko po, karamihan sa inyo, itong mensaheng ito, itong passages na to ay napaka-pamilyar na o popular verses kung tawagin po ito. Pero kung titingnan po natin, hindi po natin to alam, hindi po natin lubos itong naiintindihan eh. Alright? Kahit ako, maraming beses ko na ito napag-aralan, pero kapag inuulit ko uli, meron laging bago at bagong kapahayagan ng Panginoon. Kahapon po, galing po ako sa site, dun po sa barracks po. No? Nakita ko po yung mga kabataan na nag-gather po doon dahil naghihintay po sila ng kanilang life group at nagkaroon ako ng ambush interview with our young people dun po sa site. Una kong pong tinanong sa kanila ay yung bakit ka nagpapatuloy sa iyong pananampalataya? Or why do you stay in your faith? No, marami po silang mga naging sagot, merong purpose, merong nagsabi nag-enjoy ako, grabe, no, natutuwa naman ako, kino-congrats ko yung leader nito dahil talagang nakita ko na ang gaganda ng mga naging kasagutan po nila. And I think talagang napakahalaga na masagot po yun sa atin eh. Why do you stay in your faith? Bakit? Bakit ka nagpapatuloy pa dyan sa pananampalataya mo? Or why do you stay in your job? Bakit ka nga ba nag-i-stay pa dyan? Why do you stay with your circle of friends? Bakit ba sila yung kaibigan mo at nananatili ka sa kanila? Or if you are serving, why do you stay in your ministry? Right? Why do you stay in our church? Ito po ay napakahalagang tanong na kailangan pong masagot. Amen po ba doon? No? Napakahalagang tanong po ito na kailangan pong masagot dahil ito yung magbibigay ng purpose sa iyo eh. No? Hallelujah, nandiyan po ba tayo? Yan po yung napakahalaga na kailangan po nating maintindihan kung bakit po tayo nananatili. Are we getting this? No? Nandiyan po ba tayo? Kaya kung sagot mo lang, kapatid, nawala po ba ako? So wala ako ngayon? Ha?
Praise the Lord. Tingnan ka natin. Tingnan niyo muna kung bumalik ako, ha? Okay, ulitin ko, ha? Yung mga katanungan ko pong ibinigay sa inyo ay napakahalagan na masagot po ito. Yung dahilan kung bakit po tayo nananatili. Kaya kung ang magiging sagot mo lang sa akin ay no choice, pastor, nakakalungkot yun. Bakit ka nag-stay sa job mo? No choice. Bakit sila yung mga kasama mo? No choice. Ha? Bakit ka nag-stay sa faith mo? No choice. Bakit ka nasa church sa blessed life? No choice. Nakakalungkot po iyon, kapatid. Now, today, church, I hope and I pray, the reason why you stay in your faith, the reason why you stay in your job, the reason why you stay in your ministry, the reason why you stay with your circle of friends, it is because you are growing and enjoying. Tama ba? No? Madaling manatili sa bagay o sa anumang samahan na alam mong ikaw ay lumalago at nag-e-enjoy. Vice versa. Ang hirap manatili o mag-stay sa anumang bagay o anumang grupo, samahan, na alam mong hindi ka lumalago o nag-e-enjoy. And when we say growing, no, we grow as a church because the truth is with us. Amen? No, we love the truth. Kaya tayo nag-grow as a church, nag-i-stay sa ating faith, because the truth is with us. Are you getting this? No? Sometimes, mayroong tinatawag na sweet truth at bitter truth. No? Kung minsan, masasabi mo na talagang napakahirap lunukin yung katotohanan. Lalo na po kung ito po ay masakit. Pero dun sa katotohanan na yun, kung titingnan mo, bagamat siya ay masakit, dun po tayo ay lumalago. Kaya yung tingin mong ikaw ay pinatatamaan, baka naman talagang itinatama ka. Amin po ba doon? Meron talagang salita na maririnig ka na hindi gustong marinig ng tenga mo, pero alam mo, katotohanan yun. And nandun po tayo lumalago sa atin pong spiritual. Tama ba? And yun nga, we love the truth. And the truth cannot be compromised. Sa church po, may dumarating talaga yung time kapag may ako po'y nagme-mensahe, may tinatamaan. At hindi po yun maiiwasan. Kasi ang mahirap, yung sugar coating ng mensahe. Yung bang para wag lang kayong umalis sa blessed life, kino-compromise yung katotohanan. Right? Kaya po ang church po natin, nagtatakil po talaga ng tinatawag na temptation, ng sin, ng struggle, right? Ng purity. Why? Because we cannot compromise the truth. Okay lang makonfront, wag ka magko-compromise. Kaya as I said before, hindi lahat ng katotohanan ay masarap pakinggan, pero kung alam mo ito'y tama, kapatid, dito ka lumalago. Amen po ba doon? Andiyan po ba tayo? No? Hindi lang tayo basta lumalago, kundi tayo rin po ay nag-grow at nag-enjoy. So as we gather together, as we connected to one another, tayo po rito ay lumalago at nag-enjoy. Sabi nga di ba sa isang kasabihan na no man is an island. Mahirap mabuhay talaga na mag-isa. We need one another. We have to be connected to enjoy it. No? Why? Kasi mas may-enjoy mo yung faith mo kapag meron kang kasama. May enjoy mo yung church mo kapag meron kang kasama if you are connected to one another. Right? Hindi ka lang nag-grow, kundi nag-enjoy. And for me, that's the will of God for us. Yung mag-grow at mag-enjoy sa walk natin sa Panginoon. Amin po ba doon? No? Kaya nga, for us to achieve this growing and enjoying,
at makita po natin yung will ng Lord sa buhay po natin, meron po akong verses na ibabato po sa inyo ngayong umaga na makakatulong po para po sa atin dito. Ito po yung 1 Thessalonians chapter 5 verses 16 to 18. Okay? Kung meron po kayong Bible dyan, buksan niyo po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18. Basahin ko po sa inyo. Nakalagay dito, rejoice always. Pray without ceasing. In everything, give thanks to the Lord. Why? Because this is the will of God for us in Christ Jesus. Pag binaybay mo yan, pag inintindi mo yan, para bang, is that really possible? Amin po doon? No? Meron pong tatlong bagay na sa tingin kong napakahirap dito po sa verse na to eh. No? Ano po itong tatlong bagay na to? Yan pong nakasulat dyan. Sabi dyan, rejoice always. Can I really rejoice always? Siyempre, ibabatiin mo yung side mo eh. Can I really rejoice always? Pwede ba talagang maging masaya palagi? Siguro kung makakita ka ng isang taong palaging masaya, sasabihin mo, may toyo yun eh. Maluwag ang tornilyo sa ulo nun. Nabubuwang yun, baliw yun. Tama ba? No? Is that really possible? Yung bang, kahit nga yung mga disciples eh. Right? Kahit nga si Jesus, nakalagay, Jesus wept. Umiyak, nalungkot. So is that really possible to rejoice always? Pero sabi sa verse ito, rejoice always. Pray without ceasing. Is that possible? Pray without ceasing? No? Ibig sabihin, hindi ka nahihinto na manalangin. Umaga, tanghali, gabi, nananalangin ka. Ano pa magagawa mo sa buhay? Right? No, kung lagi ka nananalangin, it's not possible. At ang sabi pa dyan, give thanks in all circumstances. Ha? Talaga bang magagawa ba ito? Na magpasalamat mo sa lahat na nangyari sa'yo. Paano kung natanggal ka sa trabaho? Right? Paano kung bumagsak ang negosyo mo? Tama ba? Paano kapag malala yung sakit mo ngayon? Paano kung iniwan ka ng pamilya mo? Paano kung nawalan ka ng minamahal sa buhay? Magagawa mo ba talagang mag-rejoice always? Mag-pray without ceasing? And give thanks in all circumstances? Actually, logically speaking, human speaking, that is really, really impossible. Again, logically speaking and human speaking, that is really impossible. Napaka-imposible. Pero dahil ito ay nakasulat sa Bible at naging bilin po sa atin, kapag tiningnan natin sa lente ng Diyos, sa kanyang mga anak, ito po ay posible. Pero kailangan muna nating maintindihan kung ano ba talaga ang tunay na nilalaman nitong verses na to. Are you ready? No? Tingnan po natin ha. Una po dyan sabi, okay, let's study the word. Rejoice always. Always. Okay. Magalak palagi. No? Ikaw ba bro, pag nakagawa ka sa kasalanan, saya-saya mo. Grabe. Salamat naman, nagkasala ako. Woo! Yeah? Now, rejoice. Ano ba ang opposite ng rejoice? Bago natin pag-usapan ang word na rejoice, gusto ko mong tingnan yung opposite nito eh. Ano po ang opposite ng rejoice? Ha? Sadness or loneliness. Tama ba? Sadness or loneliness. Now, let me give you 6 common causes of loneliness. Bibigyan ko muna kayo ng 6 na kadahilanan kung bakit po tayo ay nalulungkot. Okay? Ano yung nagkukos po sa atin ng kalungkutan? Una po dyan, yung abused or rejected by others. Nalulungkot tayo kapag tayo ay na-abuse. Verbally, physically, right? No? Yung bang binabash ka na, binababoy ka na, hindi lang siya naaagan, nalulungkot ka. Right?
No? Sinasabihan ka ng hindi maganda ng mga taong mahal mo sa buhay. No? Yun po yun, nalulungkot tayo. Alright? No? Binanggit po dyan na yung abuse or rejected by others, tinalikuran ka, iniwang ka. Hindi ka tinanggap ng pamilya mo, hindi ka tanggap ng mga kaibigan mo. Ikaw ay alien sa kanila. Tama ba? No? Dito nagkukos po ito ng kalungkutan po sa atin. Pangalawa, yung inability to fit in. Yung inability, lalo na po sa mga kabataan, abay gusto po natin lagi tayong in eh. Lagi tayong nasa trending. Tama ba? No? And for us to be able to fit in the crowd, ang ginagawa natin, no, yung nakikisama at nakikisama na rin tayo tuloy sa kanila. Para lang mag-fit tayo sa kanila. Tama po ba doon? Are we getting this? No, pumapasok tayo sa bisyo, no, pumapasok tayo sa anumang grupo, sa fraternity, para lang mag-fit tayo. Ha? Para lang maging input tayo. No, nangyayari po 'yan. No, para lang tayo maging katanggap-tanggap po sa kanila. Dahil sa kagustuhan mong mag-fit sa crowd, ano po nangyayari? Gumagawa ka ng mga foolish things. Makakalungkot yun. Pangatlo, heartbreak. Okay? Nakakalungkot ba yan? No? Galing ka sa hiwalayan. Yung mga galing sa hiwalayan dyan. Malungkot ka ba? Di ba? Yung nahiwalay ka sa relasyon mo. Yung akala mong siya na, pero hindi pala. Di ba? Yung alam mong mahal mo siya, pero may mahal siyang iba. Ang sakit naman noon. Tama po ba doon? Andiyan ba tayo? No, it hurts. Come on, sadness to the max talaga. O kaya naman, ano pa ba yung mga heartbreak? Yung naligaw ka ng maraming beses. Naka-50 ligaw ka, pero 51 beses ka na busted. Abay, matindi yun. Pwede nang i-celebrate yung golden heartbreak mo. Di ba? Yung bang, mas marami pa yung busted mo sa edad mo. Di ba? Pang-Guinness yun. Nakakalungkot. Di ba? Yung nag-offer ka sa tao, pero sabi, pwede ba friends na lang tayo? Ang lungkot mo nun. Sasabihin mo sa likod ng isip mo, ang dami ko ng kaibigan, sumama ka pa. Hindi naman ako naghahanap ng kaibigan. Ang dami na ako niyan. Minamahal ang kailangan ko, pero sabi, friends lang tayo ha. Ang sakit nun. Yun po yung mga nakakalungkot po sa atin. Mag-asawa, naghiwalay. Ang matatapunan ng lungkot, mga anak. Apektado sila eh. Bakit di na umuwi si Papa? Bakit wala si Mama? Bakit tayo-tayo na lang? Nadadump sa kanila yung kalungkutan. Heartbreak. Pangapat, death of our loved ones. Ay, talagang malungkot yan. Wala pa akong nakitang namatayan na napakasaya. Tama ba? No? Kapag ikaw nawalan ka ng minamahal sa buhay, talagang magluluksa ka eh. Yung kalungkutan mo, hindi yung pang ilang araw lang, talagang yung transition ng buhay mo mag-iiba sa sobrang tindi ng kalungkutan na binibitbit mo. Kaya kapag kayo pupunta kayo sa patay, huwag mo sasabihin sa taong namatayan, hihimasin mo sa likod, okay lang yan. Hindi okay yun, namatayan nga eh. Kaya minsan ganun tayo, hindi tayo nag-iisip ng napagpunta ka sa pero may namatayan tayo, sabihin mo, hagurin mo, okay lang yan. Anong okay? Namatayan ako, okay? Diba? Makiramay ka, makilungkot ka. Kung nasa kalungkutan. Diba? Kasi talagang malungkot eh. Malungkot. Yung taong namatayan, andiyan pa ba tayo, no? Huwag mo muna sabihin na, alam mo, tuloy lang tayo kay Lord, mag-life plus ka. Namatayan mo yung nagla-life plus mo. Makita lang mahati ka na. Panglima, ito hindi mo akalain. Social media. Bakit nakakalungkot ang social media? Sa una, masarap yan kapag may mga likes, may mga hearts. Pero kapag binanatang ka na dyan, dinurog ka na dyan, binash ka na dyan, malulungkot ka talaga. At di lang yun, kapag nakikita mo yung mga friends mo, yung mga classmates mo, sabay-sabay lang kayo, tapos sila may narating na, may naabot na, tapos ikaw wala pa. Naikukompare mo yung sarili mo sa kanila eh. At nalulungkot ka. Tama po ng social media. Right? At pang-anim, siyempre, ito po yung tinatawag po na aging. Kaya po aging, yung pagtanda. Tanda mo na.
Yung umaakyat ka sa hagdan, pero kumakapit ka na. Nagpapahiwatig na yan. No? Nagpapahiwatig na yan. Di ba? Yung umaakyat ka sa hagdan, kumakapit ka na, iba na yan. Di ba? Nakakalungkot yung pag tumingin ka sa salamin. Right? Dalawa na lang nangyayari sa buhok mo. It's either pumuputi o nawawala. Tama. No, inisip mo, grabe. Ikaw ba talaga yan? Kakalungkot. Mo din yung mas mahaba na yung balbas mo, tayo naubos lahat, lumipat lang yung lahat ng buhok mo sa balbas. Sabi ko, grabe, ang tanda ko na. Nakakalungkot yun. Totoo, pag tinanong mo sila. Tama po ba doon? So itong mga binanggit ko po sa inyo, nagkokos po ito o nagiging dahilan kung bakit ang tao po ay nalulungkot. Marami pa pero ito lang po yung naibigay ko po sa inyo, marami pa. At ito po yung naging epekto po nito sa atin. Ano po yung naging epekto po nito sa atin? Una po dyan yung sleep disorder. Pagka malungkot ka, ganun talaga. Pangalawa, mental disorder. O, totoo. Isipan mo, gumagana yan eh. Okay? Pangatlo, heart disease. Alright? So, kung ito pala yung epekto ng kalungkutan, then I would prefer yung the other way around. Yung isa. Tama ba? Yung rejoice. Kasi, ang kalungkutan pala, ito yung naibibigay sa atin, yung sleep order, mental disorder, heart disease. Ibig sabihin, mas pipiliin ko na yung isa yung mag-rejoice. Now, hindi pa po ako tapos yung sasabi niyo always pag-uusapan po natin yan. Kasi ang loneliness, pangit pala ang epekto nito sa kalusugan at pangit din pala ang epekto nito sa buhay mo. So, I will choose to rejoice always. Now, the question is, it is really possible to rejoice always? Ha? Now, maraming beses ko na pong nabasa po ito at naisermon po sa inyo, pero ngayong umaga pong ito, may bago na namang revelation si Lord sa inyo. Hallelujah! Bagong revelation ni Lord. No? Balikan po natin, sabi niyan, rejoice always. Now, this word rejoice, it came from the Greek word Zyro. Andiyan po ba? No? Yung word na Zyro. Nang ibig sabihin pala ng Zyro ay favored, released. Favor, release. Pinakawalang pabor. Yan pala yung rejoice dyan. Para maintindihan mo at kaya mong magalak sa buhay kasi alam mong merong pinakawalang pabor ang Diyos sa'yo. Hallelujah! No? Ibig sabihin, ano man ang senaryo mo ngayon, huwag kang malungkot kasi nasa iyo ang pabor ng Diyos. Yes, okay lang maglungkot for the meantime. Pero yung mag-suffer ka ng loneliness for the long time, iba po yan. Amin po ba doon? No, sabi, favor, release. Ang pabor na to, ang magdadala ng dahilan sa'yo para ikaw ay magalak sa anumang sitwasyon. Amin po ba doon? No? Pabor ng Diyos. Sino dito sa inyo, no, naranasan ng mga paboran? No? Kaya ano man ang pinagdadaanan mo, huwag kang mangamba, huwag kang malungkot. Bakit? Nasa iyo ang pabor ng Diyos. Tindi nun. Sabi ko, bago to Lord, iba tong pinakita mo na to. Favor released. Zyro, favor released. Pinakawalan ng Diyos ang kanyang pabor sa iyo. Sino din naranasan mo ng mapaboran? For example, teacher. Napaboran ka naman ng teacher, bro? No? Ako maraming beses na kasi ang grade ko hindi na tumaas sa 74, nag-aaral ako eh. Yun talaga kapabor-pabor yung grades na yun. Kasi pagka nag-72 ka, mahirapan ng paboran yan. Di ba? Yung 74 yung grades ko po no, nag-aaral ako ng high school. Pinapaboran ako ng teacher ko, ang ginagawa niya, kinakausap niya ibang mga teachers ko sa subject. No? Baka, ano ba naging problema? Naalala ko dati, pinaboran ako, pero may kapalit, Rexona, saka mga grocery package, nagsama-sama kami, biharan mo na yan, baka para mapaboran. Minsan ganun pa yung pabor na galing sa tao eh. Tama ba doon? No? So yung 74 na yon, ginawang 75, gumanon ako, salamat Lord, napaboran din. Grabe kaligayahan ko, nantindi ng kaligayahan ko sa buhay, no? Yung naging 75, yung 74, matindi na yon, kapatid. No, grabe, langit na pakiramdam ko noon.
No, ang ibig sabihin nun, tuloy na naman ako sa susunod na level. Hallelujah! Hallelujah! Labanan doon, di pinag-aralan. Sabi sa ang pinakamahalaga dyan, hindi na pag-aralan para sa akin dati. Yung pabor sa grades ko. Pero alam mo, huwag niyo pong gagayahin yun. Yan po yung sirang buhay ko po noon. Okay? Pangalawa, yung pinaburan ka ng boss mo. Ibang klase yon. Diba? Binigyan ng boss ng lahat, pero ikaw, 15-month pay. Binigay sa'yo 15-month pay. Grabe, matinding pabor na yun, ha? No, dahil talagang ikaw ay favorite. Alam, kasi yung word na favorite, may word na favor doon eh. Pag tinignan mo, totoo. Yung ikaw yung talagang, totoo, kaya nga merong word na favorite. Andun yung word na favor. Ikaw, nasa iyo yung pabor. Pag sinabi kasi nasa iyo yung pabor, kakaiba ka sa mga nakakasama mo. Kakaiba ka sa mga tao sa paligid mo. Tama po ba doon? Ikaw nasa iyo yung pabor ng Lord. Matindi yun. Pinaboran ka ng magulang mo sa inyong magkakapatid. Yung request mo palaging granted. Sino naranasan mo yun sa mga bunso? Ganun yun, di ba? Kasi yung mga bunso, yan yung mga daging katabi ng nanay sa higaan eh. Tapos bumubulong-bulong na, eto kailangan ko. Sana ganito mangyari to. Totoo po yun. Tapos papaboran ka. Ibang level yon. So sa mga tao nga lang, nakakakuha tayo ng pabor. How much more na malaman mo na yung pabor ng Diyos pinakawalan sa'yo. Ang saya nun. Amin po ba doon? No, napakasaya po nun. At dahil ikaw ay pinaboran ng Diyos, pakisabi naman sa comment section, ang tindi ko. Lagay mo sa comment section, ang tindi ko. Hallelujah. Nasa iyo yung pabor ng Diyos eh. Ibang-iba ka sa mga tao sa paligid. Pabor ng Diyos, pinakawalan sa'yo. Diyan sa sitwasyon mo, huwag kang mangamba. Ang pabor ng Diyos ay pinakawalan sa'yo. Hallelujah. Ibang-iba ka sa mga tao nakakaranas ng problema. Are we getting this? Kasi bakit? Nasa iyo ang pabor ng Diyos. You are favored by God. Hallelujah. Sabi ko, grabe, favorite mo ko, Lord. Tama po ba doon? No? So, kung ikaw ay pinaboran ng Diyos, ibig sabihin, I really don't care about your past. Even your past is terrible. If you have a terrible past, I don't care. Or if you have horrible now, I really don't care. Why? Because you have a favored future. Amen po ba doon? In Christ Jesus. Ano man ang nangyari sa nakaraan, kapatid, kung alam mo lang kung gaano nag-iba yung buhay mo nung tinanggap mo si Jesus. Di ba? Kahit horrible ang nangyayari sa iyo ngayon, pero sisiguro din ng Lord, hindi ka magkakaroon ng wasak na future. Amen po ba doon? Tandaan mo, mas higit na mahalaga yung pupuntahan mo kaysa sa nakaraan mo. Kaysa sa pinagdadaanan mo. Amen po ba doon? Your destiny is greater than your disaster. Amen po ba? Parang di po yata tayo natututo na kung masaya po ba tayo? So sabi niya, rejoice always. Why? Because God's favor is released for you. Nirelease sa iyo eh. Release. Pangalawa, pray without ceasing. Pray without ceasing. Without ceasing means no gap, no interval. Paano yon, Pastor? No gap na nga, no interval. Pag-aralan uli natin. Tingnan po natin, pwede ba yon? Now, tingnan ko sa salitang pray dyan, nakalagay yung salitang to interact with the Lord by switching human wishes for His wishes. Ayun pala yun. Yun pala ibig sabihin ng prayer. To interact with the Lord by switching human wishes for His wishes. Yung bang nananalangin ka, pinagpapalit mo yung gusto mo sa buhay sa kagustuhan ni Lord para sa iyo. Amen po ba doon? No? Ipinagpapalit mo po ito eh. Ito yung definition ng prayer po dito. And I think pwede. Na yung prayer mo, yung kagustuhan ni Lord para sa iyo. Amen po ba doon? No? Yes, you will pray. And then after you pray, mamumuhay ka dyan sa kalooban ng Panginoon. Kasi yun ang kagustuhan ni Lord para sa iyo eh. Yung mamuhay ka sa kanyang kalooban eh. Nasa prayer mode ka, pupunta ka sa office mo, pupunta ka sa school mo, no? Pero ang ginagawa mo,
Yung gusto ni Lord. Yung pala yung pray without ceasing. Ha? Kaya pwede. Tama? At dahil nagpe-pray ka yung kagustuhan ni Lord sa buhay mo, hindi ka mandaraya. Ayun mo ba doon? Hindi ka manlalamang ng tao. Hindi ka magbibisyo. O hindi ka sasama sa maling tao, sa mga maling tao. Hindi ka ma-involve sa immorality. Hindi ka magiging pasaway sa lipunan. Amen po ba? And then I'm praying. Sabi niyan, praying without ceasing. Bakit po pwede? Kasi ang prayer without ceasing pala ganito yan. Binibit-bit mo yung righteousness ng Lord sa buhay mo. Yung katwiran, yun ang ginagawa mo, yun ang ipinamumuhay mo. Hindi yung, hallelujah, good morning po Lord. Hindi ka na tumigil, kumakain ka ba? Pwede ba yung kumakain ka, nagpe-pray ka? So yung prayer without ceasing, yung sabi ni Paul dito, yung bit-bit mo, binihis mo yung katwiran ng Diyos sa buhay mo. At dahil binihis mo yung katwiran ng Diyos, bit-bit mo yung katwiran ng Diyos, kapatid, namumuhay ka sa kagustuhan ng Diyos para sa iyo. And that is prayer or praying without ceasing. Amen po ba doon? Natututo ba tayo? No? Ang Diyos po ay hindi lamang po nakaririnig po sa atin, kundi ang Diyos din po ay umaabot sa kanya mga anak. Ulitin ko hindi lang basta nakakarinig ang Lord sa atin, kundi umaabot din po ang Diyos sa atin pong kalagayan at sitwasyon. So ano po yung una? Rejoice always. Favor released. Pinaburang ka ng Diyos. Pinakawalan ng Diyos ang pabor sa iyo. Ano man ang kalalagayan at sitwasyon mo sa buhay, pinakawalan ng Diyos ang pabor sa iyo. Pangalawa, prayer without ceasing or pray without ceasing. Ano ibig sabihin ng praying without ceasing? Bit-bit mo yung katwiran ng Panginoon at dahil sa nagpe-pray ka, yung kagustuhan ng Lord ang ginagawa mo kaya hindi ka namumuhay sa kadiliman. Malinaw po ba? Malinaw? No? At pangatlo po, alright? Maikli lang itong mensahe ito, in everything give thanks. Sabi ko, in everything give thanks. Ito, very, very challenging to, Lord. In everything, give thanks. Posible ba yun? Nadukutan ka, tapos magpapasalamat ka. Ay, hallelujah, Lord, naubos. Ang bihira, Lord, naubos yung pitaka ko. Walang laman, nakuhanan ako ng pitaka. Thank you, hallelujah. Ganun ba yun? Diba? Yung bang natanggal ka sa trabaho, hallelujah, thank you, Lord. Sa wakas, wala na akong trabaho, wala kaming kakainin bukas. Hallelujah, thank you, Lord. Ganun ba yun? Diba? May sakit ka ngayon, hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ganun ba yun? Kumakaway si kamatayan sa iyo eh. Tama? Nasunugan ka, hallelujah, Lord. Salamat. Thank you, Jesus. Ubus lahat ng pinaghirapan ko. Thank you, Lord. Tupok na tupok ang bahay ko, pero salamat, nasunog yung sinain ko. Bakit pwede mo pa yun? Is that really possible? No? No, kung magpipray tayo, magpapasala tayo, kapatid, look at this. Yung iba sa atin, nagiging hypocrite. Amin natin yan. Yung may problema, sabi mo, alam mo, nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon. Kasi kahit dumadalas ako, napaka-hypocrite. Parang plastic, di ba? Kasi hindi naman talaga tayo ganun eh. Nasunugan ka, sabi mo, salamat Lord, wala na kaming bahay. Pero mabuti ka pa rin. Pero alam ko Lord, napakabuti at tapat mo. Parang napaka-hypocrite. You know, church, kung tayo po ay magre-rejoice always, magpe-pray without ceasing, at mag-give thanks in everything, just to satisfy these verses, napaka-hipokrito natin. Tama ba? Minsan ginagawa mo yan para isatisfy lang yung verse na to eh. Tama? Yung in everything, give thanks to the Lord. Pero sa totoo lang, hindi naman talaga. Ay, okay lang yun. Dahil di naman talaga natin kaya yun eh. Namatayan ka eh. Pero ano ibig ba sabihin ng sinasabi doon? In everything, in all circumstances, give thanks to the Lord. No? Tingnan niyo po ito Okay? Anong ibig sabihin ng in everything give thanks? Gusto ko muna sabihin sa inyo yung binanggit po dito ni John F. Kennedy, yung pang 35 presidente po sa US. Alright? Ang ganda po ng sinabi niya po rito. Nandiyan po ba? Sabi niya ni John F. Kennedy, as we express our gratitude
we must never forget that the highest appreciation is not the utter words, but to live by them. Ang ganda kung naintindihan mo. Una mo, maganda to. Ang ibig daw sabihin po nito, na yung pinakamataas na appreciation o pagkilala ng pasasalamat, hindi ito po yung sinasabi mo lang. Kundi ipinamumuhay mo, nakikita sa'yo, sa way of living mo yung pagpapasalamat. Nakuha po natin to? Hindi ito yung sinasabi, Lord, thank you. Hindi dyan mo natatapos yun. Lord, thank you, thank you. Hindi po dyan natatapos. Yung salitang, Lord, thank you. Pero nagpapatuloy ka pa rin. Kahit di mo na maintindihan, ang tindi mo nun. That is, in everything, give thanks to the Lord. Kasi bakit? Hindi mo man masabi minsan ang labi mo na, Lord, salamat. Pero sa desisyon mo sa buhay, kung paano ka magpatuloy sa kabila ng mga dilubyong nangyari sa iyo. At patuloy ka pa rin naglilingkod, hindi ka humihinto. That's the meaning of in everything. Give thanks to the Lord. Because yung give thanks to the Lord, hindi lang yung bibig. Hindi lang yan pasasalitang pinakakawalan sa Panginoon na, Lord, salamat. Kundi yan ay ipinamumuhay. Ang ganda ng mensahe. Ang ganda ng mensahe ni Lord. Ipinamumuhay yan, kapatid. Ano mo yung, Lord, salamat, at sabay backslide ka. Lord, salamat, pero hindi ka na nakita sa church. Lord, salamat, pero huminto ka sa ministry mo. Tama ba, bro? Anong salamat dun? Pero minsan hindi mo mabanggit yung salitang salamat. Pero yung decision mo na magpatuloy sa Panginoon, sa paglilingkod, yan yung in everything, give thanks to the Lord. Nawalan ka ng minamahal, pero Lord, tutuloy pa rin ako. Hindi ka huminto. Natanggal ka sa trabaho, pero nagsiserve ka pa rin. That is everything. In everything, Lord. Merong kang problem sa health, pero nandiyan ka pa rin sa worship, service. Because in everything, give thanks to the Lord. Kasi na-interpret natin to na puro labi lang. Pero sa pagiging labi natin, hipokrito na tayo. Pero ang pinakamalalim, ang pinakamataas na appreciation ng pagpasalamat sa Diyos, yung ipinamumuhay mo, yung pasasalamat mo. Amen po ba doon? No? Marami man tayo pinagdaan, pero nagpapasalamat pa rin tayo sa pagpapatuloy po natin sa Panginoon. No? Hindi mo man masabi yung thank you, kundi ito yung nakikita naman sa outlook, yung pananaw mo sa buhay. Okay? Marami nagpapasalamat, pero hindi nakikita yung sa buhay nila. Tama ba? No? Lahat po tayo may pinagdaraanan. Sino ito may pinagdaraanan ka? Pakilagay sa comment section, ako meron, pastor. Okay? Lagay mo lang ako. Lagay mo lang ako. Okay? Pero kahit may pinagdadaanan ka, ikaw yung taong marunong magpasalamat. When say, pastor, paano mangyayari na magagawa mo magpatuloy, magdesisyon, at mamuhay para magpasalamat sa Panginoon? Gayong pangit yung sitwasyon mo. Nung pinag-aaralan ko to, kasi po kapag nag-aaral po, tinatanong ko po talaga, nag-iisip po talaga paano mangyayari yun. And I realized, dyan sa sinasabi mong pangit, marami pa rin magandang bagay na kailangan mong ipagpasalamat. Na makikita, na kailangan mo lang hanapin at magagawa mong magpasalamat at magpatuloy. Tama po ba doon? Hallelujah. Diyan ba tayo? Ako po galing ako sa site kahapon, nakaraang araw, galing po ako doon. To tell you, nai-stress talaga ako. Ang taas ang stress level ko. Kasi, una, hindi ko pa nakikita nagagawa. Pangalawa, paano magagawa? Of course, siyempre, nagpipray tayo kay Lord, pero binibit-bit ko yung paano isusustain po ito. Pero, kinorek ako ng Lord habang nakatayo ko doon. And then, yung isip ko kasi nagre-reklamo na eh. No? Bigla na lang akong nakorek ni Lord na, hindi ka ba natutuwa, nagpapagawa kayo? Kasi
Kasi na-highlights ko lang yung kulang. Ang tagal. Pero hindi ko nakita na, hey, nagpapagawa ka. Ang laki niyan. Sino akalain na mapapagawa mo yan? Tama pa ba na mapapagawa ng Blessed Life Community sa biyaya ng Panginoon yung church na yan? Minsan ganun po tayo eh. Tintimayin ka sa mga tao, grabe. Salamat Lord, meron tao. May mga nag-volunteer, may mga tumutulong. Mauhusay, maayos. Di ba? May mga tumutulong. Nagagawa ng paraan. Bagamat, nandyan. Pero tuloy-tuloy nagagawa ng paraan. Tama ba? No? Minsan sobra tayong bombard ng mga problema, hindi na natin makita yung galaw ng Diyos doon sa ating pong sitwasyon. Okay? Minsan galit ka sa anak mo kasi pasaway. Pero kapag ka nakita mo yung isang tao, kahit kasaksakan ng yaman, walang anak, pasalamat mo pa, Lord, salamat may anak ako. Tama ba? Lord, salamat may asawa ko. Kasi yung iba tumanda na, wala pang asawa. Tama ba? Thank you, Lord, dahil, yun nga eh, dahil may bahay kami. Kasi may mga nanay, laging galit sa buhay kasi marami lagi yung bahay. Pero okay na yan, kaysa nasulugan ka ng bahay. Tama, yun nga eh. Yung bang sa tingin mong pangit, hindi okay. Pero kung hahanapin mo lang, tama? May magandang bagay na talagang nararapat ipagpasalamat sa Diyos eh. Amin po ba doon? Minsan, parang sabi mo, naasar ka sa magulang mo. Pero kung iba, titingnan mo, yung mga taong nawalan ng magulang, sobra silang sana nandito pa sila. Nakukuha niya po ba? Yun yung nais iparating sa atin ng Lord eh. Dito po akong tatapos. Yung bang, doon sa pangit na sitwasyon, dahil meron kang ugali na magpasalamat, nagagawa mong hanapin yung maganda doon sa pangit. Tama ba? Si David nga eh, nung panahon na isolated siya eh. Talagang masasabi mong oppressed si David. Pero sinabi niya, the Lord is my shepherd. I shall not want. Yes, nandito ako sa valley of shadow of death, but Lord, thank you. Because even though I walk in the valley of shadow of death, I fear no evil because you are with me. Nakita niya si Lord doon sa valley. Nakita niya si Lord bilang mabuting pastol. Hindi yung needs ang na-recognize, kundi yung shepherd na nagpo-provide at nagsusustain. Amen po ba doon? Ang sabi po sa Psalms chapter 100 verse 4, enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful to Him, and bless His name. Sabi diyan, pag pumasok ka raw sa templo ng Diyos, pag pumasok ka raw sa sambahan, kailangan meron kang bit-bit at baong pasasalamat. Tama ba? No? Sa pagpasok mo sa simbahan, meron kang baon, meron kang bit-bit na pasasalamat sa Diyos. Sa pagsamba mo, punong-puno ka ng papuri sa Panginoon. No? Hindi yung, ano kaya ang pupunahin ko rito? Ha? Ano kaya ang mali dito sa church na to? Ha? Mali-mali naman yan eh. No? Yung anniversary, daming mali dyan. Di ba? Bakit di ako nabunot? Bakit wala yata yung pangalan ko? Bakit parang sila lang? Sila napapansin, parang kaming hindi. Eh sinabi sa Bible, pag pumasok ka dahil sa sambahan, hindi yung kung ano i-criticize mo, kung ano yung mali ng simbahan, kundi dapat pag pumasok ka sa simbahan, ang bit-bit mo, ang baon mo, pasasalamat at papuri sa Diyos. Tama ba? Hindi ka pumasok sa simbahan para pasayahin ka lang. Kundi dapat ang dahilan na pagpasok mo sa simbahan, Lord,
Ano man ang sitwasyon ko ngayon, kalalagayan ko ngayon, nagpapasalamat ako sa iyo, nagtutuloy ako para sa iyo, maglilingkod pa rin ako sa iyo. Salamat. Salamat. Amin mo ba doon? No? Salamat. Because I know, as you said on your word, that all things work together for my good. When we say all things working for our good, ibig sabihin yan palang pangit sa tingin mo, may maganda palang gagawin ang Lord para dyan. Diyan ka mag-grow, diyan ka mamumold, diyan ka titibay. Diyan mo makukuwang lumapit sa Panginoon at marinig ang tinig ng Diyos. At makita mong sarili mo ng malapit, na malapit, na malapit sa Kanya. At sabi doon, and we know, not what we see, but what we know, that all things work together for our good. That's why, Lord, bakit ako hihinto? Bakit ako titigil na maglingkod? And all, tama? Because I know that all things work together for my good. So what's the reason para lumayo ako sa iyo? Kaya nga po kapatid sabi diyan, balik po tayo sa una, sabi diyan, rejoice always. Rejoice always. Why? Pinaburan ka ng Diyos. Pray without ceasing. Kinukuha mo yung kalooban ng Panginoon sa buhay mo, binibit-bit mo yung katwiran niya at yun ang ginagawa at pinamumuhay mo. Pangatlo, give thanks in all circumstances. When say give thanks, hindi lang yan salita, kundi yan nakikita sa gawa mo sa buhay. Amen? No? Papasok ka sa simbahan, bit-bit mo, pasasalamat, papuri sa katapatan at biyaya ng Diyos sa buhay mo. And sabi dyan, for this is the will of God in Christ Jesus. Yung tiningnan ko, this is the will of God, parang na-compress lahat yung walk mo as Christian. Di ba? Parang andun na lahat Pabor ng Diyos. Katwiran ng Diyos. Alin? Yung glory ng Lord na pinagpapasalamat mo. Yung testimony na meron ka. This is the will of God for you. Yung makita ka, hindi lang basta nagpapasalamat sa bibig, kundi nagtutuloy sa pananampalataya mo. Nagtutuloy sa paglilingkod mo. Hindi umaayaw, hindi tatalikod, hindi lalayo sa Panginoon, kundi mas lalong lalapit, ng malapit na malapit sa Panginoon. And this is the will of God for you. Manalangin po tayo, Lord. Lord, itong message po ito talagang life-changing verses. Powerful message, Lord God. Salamat, Panginoon, sapagkat nagbigay ka ng bagong kapahayagan sa amin sa verse na to. Grabe, Lord, grabe. Mas lalo naming naintindihan, naunawaan yung nababasa po namin sa iyong salita. Salamat po ng marami, aming Ama. Patuloy mo kaming pinapatatag. Salamat sa iyong pabor na pinakawalan sa buhay po namin. Salamat po sa iyong kalooban na ina-accomplish mo sa buhay po namin. Salamat po, nagagawa namin magpatuloy at magpasalamat dahil tapat ka. Mabuti ka sa amin. Hayaan mong iyong salita ay mag-minister sa umaga pong ito at magdala sa pagbabago ng aming mga gawi at gawa sa buhay, maging ang aming isipan. Salamat po. Luwalhatiin ka sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus.